Ay, nakakapagod. So, galing lang akong trabaho. Alas 7 ng umaga yung off ko. Tapos, napag-isipan kong pumunta ng Tagaytay para mag-unwind. Dami kasing iniisip. Saka matagal ko nang gustong pumunta ng Tagaytay eh. So, sa takbuhang 40 kilometers, aabot ka pa ng 7 o'clock ng umaga hanggang 11:30 ng tanghali. So yun, nakakapagod. Nandito nga pala ako, kung nakikita nyo sa likod ko, yun yung mushroom burger. So okay lang yung lasa, hindi na siya katulad dun dati. Pero ang point ko naman kasi is yung nostalgia. Kasi 3 years ago pa ako nakapunta dito eh. Yung bago-bago pa tong si Excel. Kasi 2022. Ngayon eh 2025. So 3 taon na nakakaraan yung pagpunta ko ng mushroom burger. So iniisip ko kung diretso na ba ako uuwi. Ikot-ikot ka na ng konti. Kasi ang oras ngayon ay mag-aalauna, 30 minutes before 1. Ayoko naman kasi magpanggabi dito eh. Or kung since hindi pa ako nakakapahinga, hanap na lang ako dito ng matutulugan. Mga 10 hours lang. Sakto na siguro yun para makano ng lakas para makauwi at hindi ako matatraffic. Tsaka rest day naman ngayon eh. Kaya yun, namasyal ako. So okay lang gumastos, at least okay, masaya ka naman kinda kasi pagod ka pa eh. So yun nga, mamaya update ko kayo sa ako ngayon. Sige, bye bye. Time check 11:53. Umalis ako ng dun sa restaurant sa mushroom burger nung 1:30. So dumaan ako, aalis na dapat ako dito sa Tagaytay para makauwi. Problema lang umulan. So medyo malakas yung ulan. So biglang nag-decide na lang akong mag-accommodate ng isang dito, ng kwarto. So 10 hours lang yung kukunin ko. So para kahit papaano mahaba tulog at makauwi kasi layo, kasi Pasig Tagaytay to Quezon City ang babiyahin ko. So mga 2 hours and 2 hours yata yun, depende sa takbo ko. Tsaka ayoko naman din nagmamadali since rest day ko naman. So ayun, at nakaligo naman din ako kahit pa paano. Kasi matawa-tawa kasi kayo yung pumunta ako dun sa mushroom burger. Pag ginamos ko, yung akala ko eye bags yung nandito, yung pag ko yung pala alikabok. So kaya medyo pagod, tsaka amoy kalye na ako. So wala akong pamalit. So same pa rin namit ko. Kaya if in case na mangyayari ito, siguro kung mag-long ride ulit ako, dadala na lang din ako ng extra na panamit tsaka shorts. So dadaan muna ako sa 7-Eleven kasi may 7-Eleven dito sa at magkakape. Medyo maaga ako alis kasi at paano is maluwag yung kalye, walang traffic, tsaka para makauwi din ako maaga kasi marami din akong gagawin sa bahay. So, tinext na rin ako kung asan na daw ako. Siyempre nag-aalala, kaya ayun, maraming salamat din po. Pero di pa tapos kasi may magbabiyahe pa ako.
Yun lang. Okay. 12 o'clock. Kita mo, yung itsura ng Tagaytay. Kung hindi nyo pa nakikita, medyo foggy din ngayon. Sobrang foggy. Hindi nyo ako nakikita eh. So, yun. Ayan o. Ayan. Yakin lang yung konting viewing pleasure. Sa Mag-Aguinaldo Highway na lang ako, sabi ni Kuya. Mas mabilis kaysa Magkalamba Road ako. So, yun. Oh, grabe, ang lamig. Kaya maswerte yung mga mga residente dito. Oh. May bahay na kayo na medyo lugar niyo malamig. Napangarap ko rin yung magkaroon ng bahay na malamig, foggy, tahimik. Oh, ayun oh. Sarap. So, sa susunod na bibili ako ng motor, hindi ko alam kung scooter o dito. O di manual na. Pero medyo ingat ako dito, grabe oh. Walang poste na kuryente. Kaya sa GD lang ako. Yeah. So nakapagkape na ako at kumain na ng konti. So sabak na. So Mag-Aguinaldo Highway ako, sabi ni Kuya na rider, kasi mas mabilis kaysa Magkakalamba Road ako. Kasi sabi niya is iikot talaga ako, which is totoo naman kasi ginawa ko na yun before. Sige, sundan ko nung sinabi ni Kuya. Tsaka totoo naman eh, kasi yung pagpunta ko dito dire-diretso lang. Kasi pag Magkakalamba ako, dahil pasikot-sikot. Saka hindi ko rin sure kung kabisado ko pa yung ginawa ko nung nakaraan. Siguro 3 taon na nakakaraan yun eh. Saka di naman ako nagagawin dito eh. Ayan oh, grabe oh. Sarap. Kaya minsan kung milyonaryo ka, kung malalim ang butas ng mo, pantalon mo, at marami kang pera, pwede kang bumili ng property dito. At dito ka na lang mag-rest. Kumuha ng rest house. Sure ball na sure ball. Okay, nasa Silang ako ngayon. Sobrang dilat din naman, maigi oh. Although may mga poste ng ilaw, kita mo yan, madilim pa rin. Kaya hindi mo maigi oh. Ito ano yan. Kaya mag-invest kayo ng mini driving light. Tsaka ano ito tip ko sa inyo bumili kayo ng ng crash guard. Ayan yung crash guard. Diyan yung ikabit yung driving light. Okay, at pwede kayo mag-mount ng mga action cam. Ito at ito pag ginawa ko ito pag ginawa ko, nakikita nyo to. Ito, hindi pa nakikita sa video itong pulang to. Canister to, 1.5 liters na gas tank. So in case mawalan kayo ng gasolina, meron kayong backup.
Ayun. Tsaka maganda siya kasi okay lang oh. Steady siya kasi nakabili ako sa lahat to, puro Shopee. Lahat puro Shopee to. So yun. Sabiyahe tayo ulit. Yun o. Check 223. So 12:30 ako umalis sa Tagaytay. 223. So ayos. Kasi po walang traffic. Puro ano. Ayan, nandito ako ngayon sa Sabote. So gaya tayo ng konti at magpapagas ako. Hanap lang ako ng Petron. So yun lang. Teka lang. Yun. Yan. Siguro projection ko around ano ba to? Projection time mga alam 2:30, 4 o'clock. Kasi nga takbo ko is ano lang 40. Hindi ako familiar sa hali dito. Ano ba? Samahan niyo muna ako na videoin ko muna ng konti itong hali na to. Kaya pa naman ng ano ng motor kasi meron ko pang ano gas pa sa loob at may reserva ulit, may reserva ako kaya okay lang, pero ang kinakatakutan ko yung mga lalakihang truck, ayokong dumikit. So dito muna tayo tropa sa bike lane. Time check 3:47. Hindi na ako nag-video sa service road ng Sukat, Bikutan, pati sa Patagig dahil medyo iniisip ko muna yung yung biyahe. Ayoko muna madisgrasya. So from Tagaytay until dito sa Katipunan Extension, hindi pa ako nagpapagas. So magpapagas na lang ako dun malapit sa amin. So technically 11 minutes na lang makakauwi na ako sa bahay. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi ako nadisgrasya, pero hindi pa tapos. Kailangan okay ako sa biyahe. Medyo pahinga lang ng konti. Medyo itlog ko
Lambog ata itlog ko dahil sa tagal ng biyahe. Pero okay lang. Ulitin ko, di naman tayo nagmamadali eh. Pero napansin ko lang talaga, sobrang pangit talaga ng kalye natin, Diyos ko Lord. At least papaano yung kinakaya ng motor. Pero syempre kailangan ko muna itong i-assess mamaya pag uwi ko. Mamayang umaga. So hindi nyo ako nakikita na kasi madilim dito eh. Pero yun lang. Konting kembot na lang, nasa bahay na ako, Diyos ko. Woo! Grabe. Check ko muna kung ilan na lang yung ano ko, yung gasolina ko. Wait lang. Pasensya na kung hindi nyo nakikita ah. So, tingnan natin. Okay. Hindi ko na naninag. May kalawang pa. So, isa pa yan. Ano? Grabe, ang galing ng motor na to. So, yun. Total, 2 araw pa rest day ko. Kung titingnan natin kung mauulit pa, siguro, yung paglalakbay pang long ride ko, oo. Pero, matatagalan kasi, syempre, yung ngayon ay unexpected lang yung biyahe ko. Unexpected lang talaga. Kung hindi talaga umulan, nakauwi na dapat ako kanina pang hapon. Pero siguro blessing na rin sa akin yan kasi pag makapagpapahinga ako eh. Kasi ayokong bumiyahe na hapo, pagod. Kasi pag pagod ka, maanto ka, tapos nasa kali ka pa, disgrasya ang abutin mo. Kaya samahan nyo ba uli ako ng konti. Pahinga lang ako ng konti ha. Sige babu. So, buti na padaan ako dito sa Patipon Extension. Bumili na ako ng pasalubong. Nakakaya naman sa kasama ko na wala akong dala. Kasi dapat sana buko pa eh. Pero naging siopaw. Pero okay lang. At least may pasalubong kasi sa wala. Tsaka may natira ako burger ng mushroom burger. Bigay ko na rin sa kanya yun. So malapit na, konti na lang. Samahan nyo ako sa biyahe. Konting kembot na lang mga tropa. Unahin ko muna yung safety first. Wait, mapalay susi. Konting kembot na lang, konting days na lang, nakakauwi na tayo. At makapag full tank. Kung magkano kaya abutin yung full tank na to. So naging takbo ko lang from Tagaytay hanggang dito is 30 to 40. Ayun, nakitang kita oh. 40 lang. Hindi man tayo nagmamadali. Mahirap na kasi madisgrasya. So ayun. At total 2 araw hindi ito magagamit. Kasi ginagamit ko lang ito sa trabaho eh. At nakapag-withdraw na rin ako. Para mamaya hindi na ako mag-withdraw. So ngayon hindi muna ako matutulog. Wala yung anto ko eh. Wala
tulog ko kanina. Parang, dito ko lang ako naisip. Ito. Full tank sa Blaze po. Okay. 170 ang ginastos ko. Not bad. Yeah. Bakit? Okay lang, konting kembot na lang. Okay. Nakakapagod pero okay lang, worth it naman. Pero sa susunod na gagawin ko dito, magdadala lang ako ng mga toiletries, spare boxer shorts, ano pa ba, shorts, sabon, toothbrush, ano lang, saka t-shirt. Kasi tingnan mo to ilang palitan, pero okay lang, walang problema. So sa mga balak na bibili ng TVS XL100, worth it o worth it siya. Kaya kanyang itawid. Napupuntahan nyo. Basta, ang pinaka-importante sa motor ay proper maintenance. Okay? So, yun ang pinakasuso. I-maintain nyo lang itong mga motor nyo, hindi kayo bibigoin. Lalo na yung change oil. Kung kaya nyo bumili ng motor, kailangan may kakayahan din kayo bumili ng mga isasaya niya. Magamit ang change oil, lilinisan nyo lagi, lubricated lagi, lahat. Kasi kung hindi kayo alagain, tagad mo sa bato, hindi rin tatagal ng motor. Kahit anong brand pa yan. Kahit anong brand ng motor at hindi kayo marunong mag-alaga, hindi rin tatagal ng mga motor niyo, promise. Ayan, nakauwi na rin po mga kabayan. Maraming salamat po Panginoon. Maraming salamat po sa lahat. So ipapark ko na lang po muna to. Ayan.
you Lord. Nakauwi po ako ng maayos. Maraming salamat Panginoon. Sa instant na pala. So ayun, ayusin ko muna itong gamit ko. Ayun. So mamaya i-edit ko pa to. Bye bye. Salamat po.